Willie Revillame, susundan na ang yapak ni Tito Sotto? Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, October 9. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayo ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime show, ay simulan muna natin ang views online ng dalawang pre-primetime show sa bansa, ang Family Feud at Will to Win. So last Monday nga mga kaparokya, umabot lang sa mahigit 7,000 views ang programa ni Willie Revillame at masasabi talaga natin na mababa ito sa usual na naaabot nito na mahigit 11,000 viewers. Ngayon naman po ay ibibigay ko sa inyo ang views online para sa kanyang programa at sa katapat nitong show na Family Feud. Ito po ay kuha kahapong episode, Martes, October 8. Para sa kanilang Facebook Live, sa oras na 5:50 PM ang Family Feud ay may 2,800 live viewers at ang Will to Win naman ay may 1,500 live viewers. At para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ni Ding Dong Dantes ay may 13,000 viewers at ang Will to Win naman ni Willie Revillame ay may 6,600 live viewers. So bali, ang total views ng GMA program ay 15,800 at ang show naman po ng TV5 ay may 8,100 live viewers. So dito ay muli na namang hindi nakuha ng programa ni Willie Revillame ang average nito na 11,000 viewers at ni hindi man lang umabot na kahit 10,000 manonood online. Samantalang ang programa naman ng GMA ay na-reach ang 15,000 daily average views nito. And mga kaparokya, speaking of Will to Win host Willie Revillame, ay mukhang susundan nito ang yapak ng isa sa original host ng longest running noontime show sa bansa na si Tito Sotto. Dahil last time ay nagsumiti na po ito ng Certificate of Candidacy for Senate position for this coming midterm election 2025. So yun nga mga parokya, tuluyan na nga bang papalaot sa politika ang TV host personality? Well, it's too early to make a decision mga kaparokya kasi naniniwala ko na kahit naman naghain ka na ng kandidatura ay wala pa din kasiguraduhan kung itutuloy nito ang pagkandidato sa darating na eleksyon. What I mean is, naging desidido siya ngayon pero bukas makalawa ay pwedeng magbago. At kung ituloy man ni Willie Revillame ay wala pong masama. It's a free country. Marami din naman natulungan ang dating host ng Wawawi at di naman kailayon sa mga tao. Pero syempre, always remember na iba ang politika sa showbiz. Tito Sotto has been in the industry for decades. He has an advantage to other celebrity artists, or let's say, TV host in particular. Hindi naman ako against sa pagtakbo ni Willie sa Senado. 12 slot naman ang Senate kaya may chance siya magwagi. Pero syempre taong bayan pa din ang siyang magpapasya sa huli. Popularity-wise, yes, advantage si Willie dyan sa ibang tumatakbong senador. Ang tanong dyan, pag tumakbo siya, paano na ang kanyang programa na Will to Win sa TV5? Matutuloy pa ba ito? Kung matutuloy, sino ang magtutuloy kung sakali? Hindi naman pwedeng araw-araw siya nasa Will to Win kapag nanalo siya as senator. Well, ako personally nanghihinayang kasi kababalik lang nito sa mainstream at alam naman natin na nahirapan talaga itong makahanap ng TV network pero mukhang mabibitin pa ata dahil sa binabalak nitong pagtakbong muli or pagtakbo sa Senado. Well, again, 12 naman po ang pwedeng pagpilian or pwedeng manalo sa senator at malay natin mapabilang ang ama ni Meryl Soriano sa 12 na yon. Marami pa din pwedeng mangyari kaya wala din tayong kasiguraduhan. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa pagtakbo ni Willie Revillame sa Senado? Please comment down below. Samantala punta tayo sa highest views online ng dalawang noontime show kahapon. Sa oras na 1:27 PM sa segment na Kalokalike, ang It's Showtime
ay may 64,000 highest views at ang Eat Bulaga naman po sa oras na 1:45 PM. Sa segment na Gimme 5, sila ay may 94,000 highest views. So dito mga kaparokya, 2 in a row na pong na-meet ng Eat Bulaga ang daily average views nito na 80,000 this week. At kabaligtaran naman po ng katapat na programa nitong It's Showtime na still struggling sa kanyang main YouTube channel na hindi naaabot ang average views nito na 100,000 daily average views. Isa sa nakikita kong dahilan kung bakit 2 consecutive days na pong umabot sa 90,000 plus ang views ng Eat Bulaga sa kanilang main YouTube channel ay dahil sa pag-adjust ng audio or sound ng main YouTube channel nito. Lumakas po talaga ang audio ng main YouTube channel ng Eat Bulaga kaya yung numbers ng main YouTube channel ng TV5 ay nabawasan at napunta nga po sa YouTube channel ng Eat Bulaga. Sino din nakapansin nun mga kaparokya? At dahilan naman po ng pagbaba ng views online ng Showtime dahil sa pansamantalang pagkawala ng kanilang main host na si Anka Bogabol Star Vice Ganda. So talagang apektado di lang ang ratings ng It's Showtime kundi ang views nito online. Kayo mga kaparokya, anong masasabi ninyo hinggil sa pagbaba ng views ng It's Showtime at pagtaas naman ng Eat Bulaga online? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.6 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:40 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na showing Bulilit. So hanapin po muna natin at ang Eat Bulaga naman po sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay mga kapatid. So mga kaparokya, good news po dahil present na po si Anka Bogabol Star Vice Ganda. At tignan po natin kung mataas po ba ang magiging views online ng nasabing noontime show ng Anka Bogabol. So dito may kita po natin mga kaparokya ang It's Showtime po ay may 6,900 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,300 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:40 PM ang It's Showtime po ay may 7,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,300 live viewers. So mapunta naman po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime. Under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 36.6 million subscribers. At para naman po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.05 million. So as of 12:41 PM ang It's Showtime under GMA Network mga kaparokya, sila po ay may 15,000 viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, para naman po sa Eat Bulaga under TV5 sila po ay may 25,000 live viewers. So again, as of 12:41 PM mga kaparokya, ang It's Showtime under GMA Network sila po ay may 15,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 25,000 live viewers. Mapunta naman po tayo mga kaparokya sa kanilang main YouTube channel. Para po sa It's Showtime, under po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.39 million. At para naman po sa Eat Bulaga, under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.12 million subscribers. So as of 12:42 PM ang It's Showtime po, sila ay may 59 or 60,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 71,000 live viewers. So again, as of 12:42 PM ang It's Showtime po, sila ay may 60,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 71,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total live viewers ng dalawang noontime show, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow po ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total na nakuha ng It's Showtime po ay 82,000 viewers. 7,000 po mula sa kanilang Facebook Live, 15,000 sa TV Network YouTube channel at 60,000
para po sa kanilang main YouTube channel. Ang Eat Burger naman po ay nakakuha ng total na 100,000 viewers. 4,000 sa kanilang Facebook Live, 25,000 sa TV Network YouTube channel at 71,000 para po sa kanilang main YouTube channel. So again mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may total na 82,000 live viewers at ang Eat Bulaga po ay may 100,000 live viewers. So again mga kaparokya, present na po si Vice Ganda sa noontime show ng ABS-CBN. Magpapaalam po muna pansamantala at magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.